Isinasama ang lakas ng kamay sa galaw ng kutsilyo. Lagi itong nakakaiwas sa nakamamatay na atake sa delikadong sandali. Ikaw na tanga, nangahas ka pang umatake ng palihim. Hindi kayo natatakot, mga tagapagpuksa ng mga tulisan. Kayo mismo ang lumalapit para makipaglaban sa amin. Ilang 10 piso lang kada buwan, ano nang silbi ng buhay? Itim na dragon, iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. Kaya hindi na kita papatayin. Hindi mo ako papatayin. Sumama ka sa akin pabalik sa kampo. Iniutos na niksi itim na dragon ang mga tulisan. Dapat magamit ang taktika na ito. Ikaw na maliit na gago. Pakawalan mo ang aming pinuno agad. Kung hindi, huhubarin ka namin ng balat. Mukhang may bahagi ka sa pag-atake sa aming itim na hangin na kampo. Ano pa ang hinihintay mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, papatay namin ang buong pamilya mo. Pinuno, kapag nag-utos ka lang, agad kaming kikilos. Sige, simulan nyo na. Sasama ako sa inyo, pati ang inyong pinuno. Kayo naman. Magpalipat-lipat na lang kayo. Hindi ko pa kayo pinapatay ngayon, dahil hindi pa kayo karapat-dapat mamatay. Kung buhay pa kayo, may trabaho kayo. Mayroon akong mahigit 200 toneladang copper ore. Kailangan ko ng tulong nyo para gawing brass. Sa wakas, gusto mo kaming gawing mga alipin, puro salita lang. Kahit patayin kami ng bala. Hindi talaga kami tutulong sa paggawa ng brass. Opo. Itim na dragon, ano ang palagay mo dito? Mga uli lang ito. Hindi ba't paggawa lang ng brass, hindi naman kayo pinapagawa? Gagawa. May 800 sako dito. Lahat copper ore at mataas ang kalidad. Ganito karaming sako kahit gaano sila kagaling. Hindi nila ito matatapos sa isang araw. Saan kaya nanggaling itong bata? Yung ginawa niya kanina, ano ang pinagkaiba sa telekinesis? Pero paano gagawin ang brass? Mga gago kayo, nakakatakot ang walang alam. Hatiin niyo ang grupo. Isang grupo ang magpukpok ng ore. Isang grupo ang maghukay ng lupa para sa pugon. Handaang ang hangin at panggatong. Anong susunod? Patuloy na papainitin pagkatapos linisin ang mga abo sa ilalim ng pugon. Makukuha ang paunang brass. Ipapainit ulit ang paunang brass para tumaas ang purong kalidad. Pinuno, ikaw ay edukado talaga. Nakarating na ako sa iba't ibang lugar. Hindi ko na mabilang ang mga naranasan. Paggawa ng copper, iron o ginto. Pareho lang ang proseso. Ano pa ang hinihintay nyo, simulan nyo na. Para matapos agad at makalaya rin ako. Ipakita nyo sa akin ang inyong arsenal at bodega ng pagkain. Swerte na naunang niloko namin sila gamit ang daloy ng hangin. At nahuli agad si itim na dragon, kung hindi namin kakayanin. 20 lang kami, kulang pa sa kanila. Kapatid, ipinapakita mo ba ang lakas ng kalikasan? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Isa lang ang misyon mo. Yan ay ang magdala ng daan. Madalas nang nang-agaw ang mga tulisan na ito. Pero ang mga pagkain at karne nila ay mas marami pa kaysa sa maraming may-ari ng lupa. Nasa kwarto ko ang natitirang pera. Ibibigay ko lahat sa'yo. Marami ang pera, sana mabili nito ang buhay ng aso kong ito. Kailangan nating makita kung gaano kakatapat. Kung tungkol lang sa pagkain, sapat na ito para makaraos ang bayan ng Tushin ngayong taglamig. Hindi ba ito ang puhunan para makapunta sa Shangjing? Pare, matutulog na ako ngayon. Bantayan mo itong tao. Kung may kakaibang kilos siya, agad kang mag-ulat sa pulis at kagatin mo siya ng mahigpit. Tingnan mo, ako ay kain na lang ng kung ano ang meron, basta hindi masakit sa ngipin. Maliit na boss, dahil hindi pa kami masyadong bihasa ngayon. Nakagawa lang kami ng mga 2 toneladang pampublikong bariles. Dahan-dahan lang po kayo. Hindi na kailangan, nagtitiwala ako sa inyo. Pakainin muna ang lahat tapos tuloy ang trabaho. Hindi ba kayo magpapahinga? Ano bang hihintayin para magpahinga? Kahit ilang araw na puyat, hindi tayo mamamatay. Mas mabilis matapos, mas mabilis akong makakalabas. Kayo rin ay magiging malaya. Pagdating ng panahon, magpapahinga kayo kung paano ninyo gusto. Hindi mo ba kami papatayin? Ako ay isang taong may simpleng puso ng mga taga-baryo. Likas ang awa sa kapwa. Kung gagawin nyo ng maayos at mabilis, wala akong dahilan para patayin kayo. Mga kapatid, kumain muna tayo tapos magtrabaho ng husto. Mas maaga matapos, mas maaga ang kalayaan. Tingnan mo ang ekspresyon ng batang ito. Alam kong may masamang balak siya. Pero nakatali siya, paano siya makakatakas?
Atay ng fugu ito. Napakadelikado nito. Sa gitna ng malalim na kabubatan, madaling makakuha ka ng atay ng fugu mula sa bulsa mo. At itapon ito. Dati ay nakidnap kami ng isang mananaliksik na bumisita sa kanilang pamilya sa lungsod. May dala siyang bote ng atay ng fugu. Kaya kinuha ko ang kaunting iyon. Inihanda ko ito sakaling kailangan kong mamatay. Ngunit ayaw kong magdusa. Isusubo ko ito sa sarili ko. Pero hindi mo ito ininom. Gusto mong inumin ito ng mga kapatid kong Lilin. Patawarin mo ako, kuya. Nalimot lang talaga ako kanina. Isipin mo na lang akong hangin. Pakawalan mo na ako. Bibigyan kita ng pagkakataong itama ang mali. Sabi mo, ilabas mo lahat ng atay ng fugu. Pagkatapos kong matapos ang pagkatunaw ng tanso, magluluto ako ng sabaw para sa kanila bilang huling hantungan. Gagawin ba nito na mabigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay? Bibigyan kita ng 1 oras. Sa 1 oras na yon, malaya kang tumakbo. Pagkatapos ng 1 oras, hahanapin kita. Kung mahuli kita sa loob ng 3 oras, mamamatay ka. Kung hindi, mabubuhay ka. Sige, usapan na. Mas kilala ko ang lugar na ito kaysa sa kahit sino. Basta mapigilan natin si Li Changhai at Shali. May pagkakataon tayong makatakas. Tapos na ang ating pagtutulungan. Mag-inuman tayo kaninang umaga. Kumain, maghihiwalay na tayo. Sa kasalukuyang presyo ng tanso, ang kabuang halaga nitong brass ay nasa 2,000 lang. Matagal na nating pinaghirapan. Mas mabilis pa ang mga tulisan kumita kaysa sa mga kasintahan. Mga kaibigan, isang laban lang tayo. Ngayon ay ganito na. Responsibilidad ko ito, Black Dragon. Gusto kong humingi kayo ng paumanhin. Boss, huwag na kayong mangaral, nasa inuman na tayo. Sa mga nakaraang taon, masaya kaming sumama sa inyo. Kumain, uminom, walang pagsisisi. Boss, sa hinaharap, hindi na tayo magsasama. Palagi kong aalalahanin ang mga oras na kasama ko kayo. Sobrang sakit ng tiyan ko, anong nangyayari? Sakit din ang tiyan ko. Hindi kaya may lason ang inumin? Hindi, huwag kayong magkamali, walang lason sa inumin. Natatakot lang ako, napasok sa sabaw. Huwag magpanik. Pinilit lang ako. Magkakasama tayo, parang magkapatid. Kung walang pumilit sa akin. Sa'yo, wangwang, kung pinilit ka. Pinahamak mo kami. Bakit hindi ka nalang mamatay sa sarili mong paraan? Akala mo, mapapatay mo kami, makakaligtas ka. Kuya, natapos na ang misyon ko. Ang kasunduan natin. Sinasabi ko, bibigay ako ng 1 oras sa'yo. 1 oras lang. Sige, aalis na ako. Sana hindi na tayo magkita pa. Ikaw. Huwag kang manloko, hindi ka nagtitiwala. Sabi ko, hintayin mong mapatay ko sila bago ka umalis. Pero hindi pa sila patay, gusto mong umalis na. Tunay ngang walang katapatan ang mga tulisan. Black Dragon, nadismaya ako sa'yo. Yung mga taong ito, madalas gumawa ng masama. Hindi mabilang ang kanilang mga kasalanan. Nakatulong na ako sa inyo sa bagay na ito. Walang kinalaman ang buhay ni Chen Yulong sa akin. Pinapayuhan ko kayong umalis agad, kung hindi, huwag magalit kung hindi ako magpapigil. Kung maililigtas mo ang asawa ko, kahit ano pa ang gawin ko, ay gagawin ko. Sigurado kang gagawin mo ang kahit ano. Sigurado ako. Seryoso. Hindi lobo. Leopardo. Pero hindi ito yung dating nag-isa sa paglayo. Yung tingin niya sa akin. Malinaw na tinitignan niya ako bilang karne. Kahit ang hayop na ito, marunong magpanggap. Natutunan na nitong Leopardo na gumamit ng taktika sa pag-atake. Talagang mahirap talunin. Salamat sa spirit sensor sa tabi. Kung hindi, kahit mapatay ko siya, mapinsala rin ako. Hindi lang ba't may baril itong tao? Bakit may dalang kutsilyo? Kaibigan, ayos lang. Matulog muna. Bukas gagawa ako ng tulay na nyebe. Babalik kita. Mukhang wala namang malaking problema. May dignidad din ang mga mabangis na hayop. Biyanan, bakit ngayon ka lang bumalik? Sobrang namimiss na kita. Nagtakbo na ng matagal ang biyanan mo. Gusto mo bang mapagod siya, bumaba ka na? Kasi nag-aalala ako sa biyanan, di ba, ate? Huwag ka namang masyadong selosa. Tingnan mo ang gulo mo, umalis ka na. Kung gusto mong yakapin, yakapin mo na lang ang sarili mong lalaki. Kakalabing-8 lang ng nakababatang kapatid. Bata pa siya, bakit mo siya pinapagalitan? Baka masanay na siya, wala nang anyo ng isang babae. Hindi ko alam kung sino ang magiging malas. Napakakasalan ang batang ito. Natapos na ang bahay.
Talagang may malasakit ka. Hindi lang mo tinutukan ang dalawang iyon. Tinulungan mo pa kaming ayusin ang pinto. Kailangan kong magbayad ng doble. Bata, ang dami mong pera. Tio, hindi ba't napagkasunduan natin? Kapag na-extract na ang tanso at naibenta, ibibigay ko sa iyo ang 1% ng kita. Ito ang nararapat sa iyo. Magaling, bata. Tatanggapin ko ang pera. Hindi ko akalain na makakakuha ka ng 20,000 sa loob ng ilang araw. Zanghai, buntis na talaga ang asawa mo. Magiging tatay na ako. Kapatid, ang galing mo. Sabi ko na nga ba, kaya mo yan, di ba? Nagdududa ka pa. Ngayon, anong nangyari? Kung hindi dahil sa pera na ibinigay mo para sa aking paggamot. Malamang wala akong anak sa buong buhay ko. Zanghai, ikaw ang tagapagligtas ng pamilya Li. Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ng kapatid. Woof woof. Kapatid, kung patuloy tayong gagawa ng mga ganitong bagay, masyado na tayong malayo. Sinasabing ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Hindi kung tatanggapin ko ang pagkilala mo. Talagang magiging masama ang kapalaran ko. Bunso, ilang araw na akong hindi naniniwala. Pero ngayon, tinulungan ako ng matandang siliw na ayusin ang aking pulso. Kapatid ay kapatid, utang na loob ay utang na loob. Hindi ito nagkokontradiksyon. Hindi masasabi lang. Tayo ay nagtutulungan at nagtatagumpay. Kapatid, ito ang 1,000 piso mo. Bakit mo ako binibigyan ng pera? Ano na ang nangyari? Sabi nga, ako ang nakatatandang kapatid. Hindi pwedeng ako lang ang kumukuha ng pera mula sa'yo. Habang wala ako, tinulungan mo ang asawa ko. Binantayan ang mga tulisan. At tinulungan akong ayusin ang pinto at bahay. Kailangan kong magbayad ng doble. Ang natitirang 800, iyon ang kita natin mula sa pagmimina. Kailangan nating hatiin ang dalawa. Ganoon ba kahalaga ang mga batong iyon? Hindi naman masyado. Doon sa Black Wine Stronghold, tinulungan ako ng mga tulisan na ma-extract ang tanso. Sabi nga, ako ang nakatatandang kapatid. Hindi pwedeng ako lang ang kumukuha ng pera mula sa'yo. Sige, tanggapin mo na lang. Huwag kalimutan, kailangan pa nating alagaan ang mga bata. Gusto ko yang sinabi mo, walang problema. Tawagin mo ang bayaw at ang bunsong kapatid. Kailangan nating magdiwang ngayon. Magandang balita ito. Walang problema, magdadala pa ako ng mga sangkap. Kuya, sigurado ba ang impormasyong ibinigay namin? Pwede ba kaming makakain? Gutom na ako. Salamat sa inyong impormasyon. Nawala na ang itim na kampo sa mundong ito. Mapagbigay akong tao, kaya hindi na kayo mamamatay. Pupunta kayo sa kulungan sa bayan. Salamat kuya, salamat. Manatili kayong maayos bukas ng umaga. Dadalhin ko kayo sa bayan para kunin ang gantimpala. May anak na rin tayo ngayon. Sa wakas ay lalago na ang pamilya ni Lolo Li. Siyempre naman. Si Kinyu at ang aking hipag ay parehong nanganak ng malalaking batang lalaki. Sa hinaharap, palalawakin nila ang angkan ni Lolo Li. At magiging kilalang tao sa bayan o kahit sa lungsod pa. Na may dangal at respeto. Talagang magpaparangal sa pamilya. Hindi rin sigurado na lalaki, baka babae naman. Sabi nga nila, ang babae ay kalahati ng langit. Pareho lang naman ang halaga ng lalaki at babae ngayon, di ba? Mas gusto ko pa nga ang babae. Ang cute kasi ng mga babae. Pangatlo, hindi mo dapat sabihin yan. Ang mga tao sa aming pamilya ay umaasa sa lupa para mabuhay. Kung walang katuwang sa bahay, sino ang magdadala ng mga gawain? Kuya, siguro masyado kang masaya kaya nalilito. Sabihin mo yan sa sarili mo. Baka isipin pa ni uncle na sinasabi mo yan para sa kanila. Parang sinadya mo. Ikaw, maliit na gago, wala akong anak. Pag namatay ako, hindi mo ba ako bibigyan ng palakpak at kampana? Hindi mo ba ako dadalhan ng insenso sa puntod? Tama, gaano ba kalaki ang iyong ari-arian na dapat ipamana? Kailangan pa bang lalaki ang tagapagmana? Uncle, ang kuya ko ay diretsyo ang ugali, hindi marunong magpanggap. Sinabi lang niya ang nasa isip niya. Huwag kayong magalit sa kanya. Mas mabuti siguro na suntukin niyo na lang siya. Huwag, hindi siya karapat dapat makasama sa pamilya niyong may malaking ari-arian. At maraming mga apo. Putya, tara na tayo, hindi na tayo dapat mahiya dito. Papaluhod ako sa inyo para humingi ng tawad. Huwag, hindi ko kaya tanggapin. Bakit mo pa sinasabi yan kung wala namang dahilan? Dati ay maayos na ang relasyon, ngayon ay naging masama ulit, di ba? Mahalaga ba talaga ang lalaki o babae? Kung mahalaga, hindi mo ba alam sa sarili mo? Huwag mo akong pakialaman. Kung hindi dahil buntis ka ng dugo ng pamilya ni Lolo Li. Maniwala ka, sasampalin kita. Kuya, tigilan mo na yan. Hayaan mo na si Uncle magalit. Pagkalipas ng ilang araw, kapag kumalma na siya, pwede ka na muling humingi ng tawad. Malamig na ang pagkain, kain na tayo agad. Na, ihain na ang pagkain. Ate, tingnan mo, nakahilik na si Bayaw. Anak, hindi ba siya ang natakot at napaiyak nung lasing siya?
Hindi na yon. Ngayon ay mabait na si Bayaw. Hindi na sila nagpapakita ng kalasingan. Kahit lasing na si Kuya, ang cute pa rin niya. Siguro walang makakatulad sa kanya sa buong mundo. Wala nang higit pa kay Kuya. Tumigil ka na nga dyan, matulog ka na agad. Ayaw mo pang purihin ang lalaki mo. Anak, gising ka na, uminom ka agad ng honey water. Ang dami mong nainom kagabi, ang sakit siguro ng ulo mo, no? Dalawa kaming magkapatid sali, may mga anak na rin. Natuwa kami, nakalimutan naming kontrolin ang sarili. Siguro mga 2 kilo ng inuming mainit ang nainom ko. 2 kilo't kalahati. Kahit noong nagkakasama-sama kami, hindi pa ako nakainom ng ganoong kalaki. Kailangan kong magtakda ng sariling limitasyon. Kahit anong okasyon. Hindi pwedeng lumagpas sa 1 kilo't kalahati. Kuya, handa na ang almusal, kain na tayo. Kagabi uminom lang kami, hindi pa masyadong kumain. Siguradong gutom na gutom ka na, no? Pagkatapos kumain, gagaan ang pakiramdam mo. Kain tayo. Ngayon pupunta ako sa bayan. Para dalhin ang 2 tulisan sa hukuman. At yung regalo na pinangako ko sa bunso. Hindi ko pa naipamili. Kaya ayos lang, mapunan ko na. Sasama na rin ako. Anong gagawin mo? Hindi ka ba nakakadagdag lang ng gulo? Si Kuya ay may mahalagang pupuntahan sa bayan. Ano nang gagawin mo dyan, gulo lang? May dadalhin akong regalo mula kay Kuya. Kaya kailangan kong pumili. Kung sakaling hindi magustuhan ni Kuya ang pinili ko, kailangan kong magpanggap na masaya, ang sakit naman noon. Anak, ang laki mo na, totoo. Marunong ka nang makipag-argue. Ako, kahit saan ako nagtutuloy-tuloy. Matagal na akong naninirahan sa bundok. Gusto kong maglibot, huminga ng sariwang hangin. Kung ayaw mong pumayag, magtatago ako at magpapalusot. Asawa, hayaan mo na lang ang bata kung gusto niyang pumunta. Naalis na ang Snow Island. Sakay ako ng bisikleta, dala-dala ko ito. Bukas makalawa makakabalik na. Naresolba na ang mga tulisan. Wala nang panganib sa ngayon. Kuya. Sige na, kung gusto mong pumunta, pumunta ka na. Wala na akong magagawa, umalis ka na. Salamat, ate. Ipapabili ko pa kay Kuya ng mas marami pang regalo. Mas mabuting manatili ka na lang sa bahay, anak. Pagdating ng nanay mo, kung hindi ka niya makita, akala niya binenta na kita. Tingnan niyo, yung nakasakay sa bisikleta sa unahan. Parang si Li Shanghai siya. Ayos, mahal. Sa 100 metro lang, makikita mo na kung sino sila. Talagang ang galing ng mata mo. Kuya, kung si Li Shanghai na dapat patayin, ay nandito. Malamang na may nangyari kay Chen Yulong at sa iba pa. Agad nating pabagsakin itong tao. Tatanungin natin kung anong nangyari talaga. Tumakbo, may pumatay. Kuya, sino sila? Bakit hindi pinapakinggan ang usapan? At bakit sila nakatutok sa amin? Bakit sila nagpaputok sa amin ng walang dahilan? Nakita ko na parang may isang babae na asawa ni Chen Yulong. Siguro asawa ng tanga yon. Bumili siya ng palasyo para maghiganti sa akin. 3 sentimetro na lang ang natira sa dugo. Panatilihin ang posisyong ito, huwag gumalaw. Walang panganib, di ba natatakot ako? Makinig ka sa akin, garantisadong walang. Anumang problema? Anong ginagawa mo? Bayaw, nagising ako. Nandyan na sila. Wangwang, ako. Titignan ko kung sino ang may lakas na gumalaw, ibigay ang mga baril. Pare, nandito lang kami para maghanap ng tao. Wala kaming kinalaman sa lahat ng ito. Huwag tayong makialam sa isa't isa, umalis na tayo. Sige, umalis na kayo. Sister-in-law, bakit ka nandito sa gitna ng taglamig? Hindi ba dapat kasama mo ang kuya ko sa timog? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nag-away sa kuya ko? At umuwi mag-isa? Nasaan ang asawa ko? Hindi ba siya sumama sa iyo sa timog? Hindi siya umalis papuntang timog. Kung umalis siya sa timog, makikita ko ba siya dito? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam ang kanyang kinaroroonan. Naalala ko na, noong panahong iyon kasama niya, ang isang grupo ng mga tulisan na gustong pumatay sa akin. Pero aksidenteng pinatay niya ang sarili niya. Ngayon, malamang naging dumi na siya ng mga hayop. Pero sister-in-law, wala akong kinalaman dito. Mabait akong tao at mas gusto kong gumanti ng kabutihan. Pero ikaw ang pumatay sa kanya. May problema ka ba? Sabi nga ng bayaw ko, siya ang nagpasakit sa sarili niya. Bakit mo pa ako sinisisi? Sister-in-law, kung maayos kayong bumalik sa timog. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kahit na wala kayong masyadong masamang balak. Sa pakikipagtransaksyon sa akin, maging magkaibigan sana tayo. Sabi na, ang masamang gawa ay nagbabalik sa may gawa. Kayo ang naghanap ng lahat ng ito.
Bayaw. Nabaril ang mga tulisan. Hindi na makuha ang gantimpala walang anuman. Kumuha naman kami ng ilang 38 na baril. At higit sa 40 bala. 20 piraso ng mga perang papel. Mas marami pa yon kaysa sa gantimpalang makukuha. At saka, mayroon pang ganitong jade bracelet. Bayaw. Itong jade bracelet. Ilan, ibibigay ko ito kay ate pag uwi. Pupunta pa ba tayo sa bayan? Siyempre, nangako ang bayaw na bibili siya ng regalo para sa'yo. Hindi siya bibitaw sa pangako. 1 oras na lang at nandyan na tayo sa bayan. Kung babalik tayo ngayon, parang wala tayong nagawa. Tara na, nagugutom na ako. Pupunta tayo sa bayan para kumain ng masarap. CJ. Matagal na akong hindi nakakain ng pagkain mula sa labas. Talagang iba ang lasa. Bakit, hindi ba masarap ang luto ng bayaw mo? Hindi ito galing sa labas na restaurant. May kakaibang lasa ba ang pagkain? Bayaw, gusto kong kainin ang mga niluluto mo habang buhay. Hindi ka na magpapakasal. Hindi na. Sige na nga. Punta tayo sa department store. Bayaw, madalas kang pumunta sa bundok. Mas mainit ang mga ganitong sapatos. Subukan mo. CJ. Bayaw, gusto mo bang bumili ng mga gamit para sa bata? Ito ay mga kailangan talaga. Bayaw, hindi mo pa ako nabibigyan ng regalo. Hindi, ano ba ang mga dala ko? Mga pang-araw-araw na gamit. Bukod pa rito, ginagamit namin ni ate ito ng magkasama. Gusto ko ng isang gamit na para sa akin lang. Ano gusto mo? Magandang pulseras, pumili ka. Wala bang mas berde at mas maganda? Ate Emma, ang pulseras na ito ay mataas na uri ng jade. Tingnan mo ang laman nito, kasing pinong ng malagkit na bigas. Ang kintab ay mas malambot pa kaysa sa langis. Bahagyang translucent at may malabong dating. Hindi lang kulay ang malambot, pati ang mga guhit ay natural. Parang ikaw sa mga tao, maganda at maselan. Hindi ako nanlilibak sa'yo. Tanungin mo ang mga lalaki sa antu kung sino ang nakakabili ng ganito kaganda at mahal na pulseras para sa asawa. Naiinggit na ako sa'yo. Tama ba, ganyan din ang pakiramdam ko. Sige, ito na ang pulseras. Bayaw, salamat sa regalo mo. Ang ganda talaga, gustong-gusto ko ito. Ito ang pinakamagandang kalidad sa department store. Kung may makita pa akong mas maganda, ibibigay ko ulit sa'yo. Bayaw, ngayon, kailangan na nating umuwi. Bihira lang tayong pumunta sa bayan, kaya dapat bumili tayo ng marami. Ate, ang mga ito ay para sa ating dalawa. Magagamit natin ito ng matagal. Bumili pa ang bayaw ng damit ng sanggol. Gatas ng sanggol. Hindi na tayo. Mag-aalala na walang damit ang bata. Maingat talaga ang puso ng bayaw mo. Maayos naman ang biyahe, di ba? Walang masyadong nangyari, di ba? Huwag ka nang sumama sa bayaw mo sa susunod. Opo. Aba, glass jade, mahal. Ang pulseras na ito ay tunay na glass jade. Ang pinakamataas na uri ng jade. Napakalinaw kahit may konting bulak. Hindi naman naapektuhan ang kabuuan. At maganda rin ang clasp. Sobrang bait mo sa akin. May alam ka rin pala sa jade. Bigla akong nahilig sa jade dati. Nag-aral ako ng 1 o 2 taon. Yun yung kay Chen Yulong sa babae. Siguro galing sa kanilang pamilya. Ngayon ibibigay ko sa'yo, pwede na ring maging heirloom. Mahal, ang ganda nito. Maganda, ang jade ay nagpapalusog, isuot mo na. Shanghai, may sumpa ang malaking asno. Marami kang alam. Halika at tingnan mo kung ano ang nangyayari. May demonyo ba ang malaking asno? Shanghai, kailangan mong iligtas ang iyong malaking asno na kapatid. Siya ang nag-iisa naming anak. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi na ako mabubuhay. Bata, pag nakita mo ako, si Husantaye. Huwag kang mag-atubiling lumuhod at bumati. Ikaw, maliit na bata, naglakas loob ka bang hindi lumuhod at bumati? Tingnan natin kung matututo ka sa akin. Malaking asno, anak. Okay ka lang ba, magising ka na? Erleng Z, saan pumunta ang malaking asno nitong mga nakaraang araw? Wala naman, nandito lang sa nayon. Magsalita ka ng totoo. Sa panahong ito, wala kaming magawa. Kaya nag-ukit kami sa isang libingan sa labas. Sabi nila, ang libingang iyon ay sa isang mayamang tao ng nakaraang dinastya. Maraming ginto at pilak ang nakabaon doon. Kaya naisip naming silipin.
At pagkatapos, mas matapang ang malaking asno kaysa sa amin. Nag-ukit kami ng 2 araw. Pumasok sa libingan, at pumasok ang malaking asno. Totoong may mga bagay sa loob. Pero hindi niya ito dinala, sa halip siya ay naposes. Kaya't ibinuhol namin siya at dinala pabalik. Ano? Diyos ko, mukhang nakasagupa ang malaking asno ng mga espiritu. Pinaparusahan siya ng mga espiritu, wala tayong magagawa dito. Ay naku, napaka nakakatakot. At ang nasama pa, wala ring silbi ang pagpunta kay Shanghai. Hindi naman siya makikialam. Tama nga. Baka naman ang malaking asno ay nagnakaw ng mga bagay mula sa libingan. O talagang nakasakit siya sa may-ari ng libingan. Mukhang may misteryo ito. Shanghai, kayo'y magkaibigan mula pagkabata. Hindi ka dapat manood lang, tulungan mo ang malaking asno. Siyempre, gagawin ng tiyahin ang lahat para sa'yo. Tiyahin, tumayo ka muna. Hindi ito tungkol sa kung tutulungan ko o hindi. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko kayang tumulong. Shanghai, ikaw na lang ang pag-asa ng tiyahin. Kung may mangyari sa malaking asno, hindi na ako mabubuhay. Ikaw ang pinakamagaling na manghuli sa ating komunidad. At marami kang alam. Balak kong ipasama si Dazeng at ilang milisya para tingnan ang libingan. Sana makasama ka. Kasi hindi ako mapakali. Sige, sasama ako. Sa pinakamasama, magiging teknikal na tagapayo lang ako. Hindi ko masyadong matutulungan. Shanghai, salamat sa pagligtas sa aming pamilya. Ako'y teknikal na tagapayo lang. Si Dazeng pa rin ang may desisyon. Kapatid, kailan tayo alis? May kailangan bang ihanda? Sapat na ang may dalang armas. Naniniwala ka bang may mga multo at Diyos sa mundong ito? Bukas ng umaga na lang. Kung pupunta tayo ngayon, kailangan nating mag-overnight. Sige, bukas ng umaga, darating ako. Sa bagay na ito, hindi ko talaga masyadong alam. Mahina ang apoy. Parang may lason. Hindi ko masabi ito. Tio, wala ka ring tiwala. Hindi ko alam kung anong klaseng lason ito. Ang mahalaga, hindi ko rin maibigay ang tamang gamot. Maaari ko lamang sabihin na uminom ka ng kaunting pampakalma at pangtanggal lason. Kailangan pa rin nating maghintay na bumalik sina Shanghai mula sa libingan. Mga kapatid, tulungan niyo akong itali ang malaking asno. Natatakot akong sa ganitong estado niya. Baka magdulot pa siya ng problema. Pangulo, paano mo naman naisip na tanggapin ang ganitong gawain? Ang malaking asno ay naposes na. Hindi natin alam kung ano ang mga dumi sa loob. Ano bang meron, asawa, tayo ay mga ateista. Huwag maniwala sa mga maling paniniwala. Ikaw, tuwing may nangyayari sa baryo, ikaw ang hinahanap. Pati ganitong bagay, ikaw ang hinahanap. Pero may nakukuha ka bang benepisyo mula sa baryo? Kung may chismis, chismis pa rin. Hindi naman tayo espesyal na tinatrato. Asawa, huwag kang mag-isip ng masama. Para ito sa ating kabutihan. Pero huwag tanungin ang hinaharap sa paggawa ng mabuti. Minsan, nais kong hindi ka maging ganito kabait. Sobra kang mabait. Ang sobrang kabaitan ay nagdudulot ng problema. Sige na, asawa, gusto kong kumain ng dumpling mamaya. Samahan mo si maliit na kapatid na babae sa paggawa. Nasa bahay ba si Shanghai? Maaari ka bang lumabas sandali? May mahalagang bagay akong nais sabihin sa'yo. Anong kailangan, pumasok ka na lang at sabihin. Bakit palalabas? Tungkol sa bagay na ito. Mas mabuti pang lumabas ka na lang. Siya ang iyong unang pag-ibig. Tiyak na marami siyang nais sabihin sa'yo. Oh, nandito na si Ate Kianki. Tawagin mo akong lumabas, asawa. Asawa, bakit ka pa nakatayo dyan? Mabilis, makipag-usap ka na kay Ate Kianki. Siya Oksue, kung may anuman, sabihin mo lang. Hindi estranghero ang asawa ko at ang maliit na kapatid. Hindi sila katulad ng mga tsismoso na nagkakalat ng balita. Huwag ka nang bumaba sa libingan. Masama ang loob sa loob ng libingan. Anong ibig mong sabihin, paano mo nalaman? Ang libing na iyon ay libingan ng aming ninuno. Pumupunta pa ang aking lolo roon para magdasal. Nang mawala ang aking mga lolo. Wala nang pumunta, talagang napabayaan na. Sinasabi ko ang totoo, ano ba talaga ang nangyari? May mga tao sa henerasyon ng aking lolo na pumasok sa libingan para sa kayamanan. 2 sa 3 ang hindi nakabalik. Isa na lang ang nakabalik at naguguluhan na. Sabi pa niya may ahas sa loob. Dapat sana ay pinagtatakpan na ang libingan. Pero pinigilan ito ng aking lolo. Sabi niya, hindi ito maganda para sa ninuno. Nang mawala ang aking lolo, naramdaman ng aking ama na malas ang pamilya. Walang proteksyon mula sa ninuno, kaya't pinabayaan na ang libingan. Ano ang kinalaman nito sa pagdadala mo sa malaking asno? Sa libingan, nais nilang saktan ako noong bagong taon. Gusto kong turuan sila ng leksyon. Nang marinig ko ito, agad akong pumunta upang pigilan ka. Tunay ngang totoo ang damdamin.
Anak ng aking kapatid na lalaki ay gagawin kung ano. Hindi ka pa pwedeng makialam bilang isang outsider. Kung tapos na ang usapan, kung wala ka ng ibang gustong sabihin, umalis ka na. Magluluto na kami. Gusto mo pa bang manatili at kumain? Bossing, talagang delikado ang trabahong ito. Baka mas mabuting ipagpaliban na lang ito. Hayaan mong magbake si Lola ng dumplings, lalabas muna ako. Ikaw, kuya, hinahanap ko si kapitan ng baryo. May mahalagang sasabihin sa kanya. Sundan mo ako. Batang gwapo. Punong bayan gaw. Dumating ako ngayon. May hinihiling ako. May mga problema akong kinaharap. Nais kong itanong sa inyo tungkol sa 3 matandang mga ngaso na sumali noon sa paligsahan. Sila ay mga yumaong mahalaga sa aming baryo. Paano nila masasagot ang tanong mo? Batang gwapo. Ang pribado naming usapin ay pribado. Ang pampublikong usapin ay pampubliko. Huwag mong umasa na dahil mahal ka ni ate. Magpapagamit ka sa mga bagay na ito. Ito rin ay isang pribadong usapin ko. Jin Biao. Lumabas na kayo. Pakiimbita ang 3 matanda dito, sige. Sabihin mo na. Anong nais mong itanong? Kailangan munang malaman ni ate kung alam nila. Ang tungkol sa ganitong bagay. Nabaling ang aking isipan sa kakaibang paraan. Kung ang ahas sa libingan. Hindi siguro maliit. Maaaring isang dambuhalang sawa ito. At may mga nakakalason pang bagay. Napakahirap nitong iwasan. Basta nalang bigyan ng lason ang tao. Baka magwala sila. Yung 3 matanda sa baryo namin. Matagal nang naninirahan sa gubat. Malamang nakaranas na sila nito kaya nilang ayusin. Pero kung ganoon lang ang pagdating mo, malamang ang 3 matanda. Hindi ko gagawin ang ganitong kabaliwan, kuya. May dala akong isang bag ng harina. Bilang pasasalamat sa 3 lolo. Ganito lang. Mayroon ding 10 kilo ng karne ng baka. Ate, kuya, nagtanong lang ako. Sige na, kuya. Salamat at dumating na kayo. Medyo mahirap ito. Mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Pero sa lumang libingan, pagkatapos mabulok ang bangkay, may lalabas na isang uri ng gas. Kapag mababa ang konsentrasyon nito, maaari lang magdulot ng ubo o katulad. Pero kapag mataas ang konsentrasyon at nagtagal, maaari kang makaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, ilusyon, o mabilis na mawala ng malay, makasakal. Paano natin ito malulutas? Humihip tayo sa loob. Palitan ang gas sa loob ng sariwang hangin. Tito, nandito ako na may dalang regalo. Kung ganyan ang sasabihin mo, meron akong mga pill dito na pwedeng magtanggal ng lason sa lumang libingan. May 7 o 8 piraso ng antidote dito. 1 piraso para sa bahagyang lason. 2 piraso para sa malubhang lason, siguradong mawawala ang lason. Ibalik mo sa akin ang bote pagkatapos mong gamitin. Sige, salamat sa inyo, mga tito, sa inyong antidote. Mas magiging kampante na ako sa pagpasok sa libingan. Bukas, sasama ako, makakasama kita sa pagpasok sa libingan. Xiao Jing, sumigaw ka. Wala bang narinig na? May malaking ahas sa loob ng libingan. Ang malaking ahas na nagtatago sa libingan ay maaaring hindi natutulog sa taglamig. Kung sakaling makatagpo ka, sa tingin mo makakatakbo ka. Nandyan naman ang pinakamagaling na mga ngaso. Hindi ba may tiwala ako sa kanya? Maaasahan siya na protektahan ako. Hindi ito tungkol sa proteksyon. Tungkol ito sa mga bagay sa aming nayon. Ano ang pakialam mo bilang pinuno ng ibang nayon? Hindi ito naaayon sa mga patakaran. Ang mga patakaran ay patay. Ang tao ay buhay. Ibinigay na ng mga tito ko ang antidote. Ano na, ayaw mo bang isama ako para mag-enjoy? Nag-alinlangan ka pa. Kung ayaw mo, ibalik mo sa akin ang antidote. Dalhin mo ang iyong sinseridad at umalis. Ikaw na. Ako na. Si Xiamu ay hindi sigurado sa ganitong bagay. Maging pasanin lang siya sa pagsama. Siyempre, bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Pumunta ako para kumonsulta tungkol sa libingan. Ngayon, ang tsansa ni Xiamu na mabuhay ay tumaas na sa 7%. Hindi na sayang ang pagtakbo ko ng mahigit 50 kilometro. Halos napagod na ako, kaya't bilisan mo umuwi. Pinapa-prepare ko ang ate ko ng dumplings. Mamaya, bibigyan kita ng mainit na tubig para magbabad ng paa. Bawasan ang toyo, dagdagan ng suka. Kung may mga sangkap sa bahay, maglagay ng ilang patak ng sesame oil. Kapag kumakain ng dumplings, isawsaw ito sa ginawang bawang. Kainin ito ng pahalang. Ang lasa. Masarap talaga.
May kalahating taon pa, isisilang na ang ating anak. Talagang inaasahan ko. Paano kung talagang babae ang isisilang? Anong masama sa pagkakaroon ng babae? Tama ang sinabi ng kuya. Sa atin na yon, kapag lalaki ang isisilang, tiyak na. May magandang kinabukasan. Ang mga lalaki ay nagdadala ng lahi, at marami pang ibang benepisyo. Hindi ka mapapagsalita ng masama. Basta lalaki o babae, gusto ko pareho. Ang mga babae ay hindi lang cute. Hindi rin sila kasing pilyo ng mga lalaki at mas maingat. At saka, hindi naman sila nagdadala ng lahi. Kung magkaanak ka ng babae, sino sa nayon ang mangahas magsalita ng masama? Sisirain ko ang kanilang bibig. Bilang isang asawa. Asawa, huwag palaging isipin ang tungkol sa lalaki o babae. Basta't ikaw ang nagdala, mahal kita. Judge Shanghai, kumain ka na ba? Alis na tayo ngayon. Alis na. Handa na ba ang lahat ng armas nyo? Kuya Shanghai, magbantay ka sa taas. Kami na bahala dito sa ibaba. Kayo munang mga bata, magbantay sa taas. Sasamahan ko si Haizi pababa. Ikaw ba? Ang punong barangay ng Changsheng, Ginoo Gao. Bakit ka nandito? Kagabi, pumunta si Haizi sa aming baryo para magtanong sa 3 matandang mga ngaso. May napagkasunduan kami. Magbantay kayo dito, sakaling may panganib. Agad kaming hihingi ng tulong sa inyo. Amoy itlog na pumuputok. Hindi ba't may ginto at perlas, nasaan sila? Batang gwapo, baka nadaya ka lang. Kadalasan, ang mga mamahaling bagay ay itinatago sa kabaong. Kaya kailangang buksan ang kabaong. Huwag munang. Saan? Totoo bang may multo o Diyos? Pag binuksan ang kabaong, maaari kaming dalhin sa kung saan, nasaan sigaw. Yung tinatawag na pula at puting pagsalpok, di ba? Sa nakaraang buhay, napanood ko ito sa pelikula. Pareho na pareho. Kasing eksakto. Magpakatatag ka. Zhang Han. Wang Meng. Kuya Shanghai, ano nang nangyayari sa ibaba, bakit nakaputok ng baril? Huwag kayong bababa, ipasa nyo lang ang tali. Hihintayin ko munang iakyat nyo kapag sinabihan ko. Nabalitaan ko lang ang White Mountain Green Python. Pero itong ahas ay buong puti. Mas malaki pa kaysa sa sinasabi nilang White Mountain Python. Mas malaki pa nga. Batang gwapo, hindi tayo makalaban sa kanya. Mag-ingat. Halos mamatay na, pero kahit mamatay, gusto pa rin nilang dalhin ang 2 tao bilang proteksyon. Punta ka na, ang ingay mo. Punta na, tumakbo. Sobrang lakas ng pagsabog kanina. Halos gumuho na ang mangkukulam na ito. Batang gwapo, mukhang mamamatay tayo dito.
May butas pa nga dito na pumasok si Ma. Sundan natin ang butas na ito. Tignan natin kung saan tayo makakakyat. Kahit pa matagal siyang buhay. Siguradong may hangin sa loob. Unahin nating iligtas ang sarili. Tama. Kapitan, hindi ba tayo dapat sumubok na pumasok? Sabi na ni Kuya Shanghai, huwag tayong bababa. Kung may nangyari, matagal na siyang nagsabi sa atin. Maghintay muna tayo. CJ. Ano man ang nasa ilalim ng pagsabog, kailangan mamatay lahat. Anong ginagawa ni Kuya Shanghai? Kailangan ba nating pumasok para tingnan? Nako, nahulog si Kuya Shanghai sa libingan. Anong hinihintay natin? Bumalik agad sa baryo para humingi ng tulong. Malaki ang posibilidad na namatay si Kuya Shanghai. Kuya Shanghai, magpakatatag ka. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Sobrang grabe ng hangin kanina. Halos mapahinto ang paghinga. Buti na lang malawak dito. Sapat ang oxygen. Kung hindi, dito na talaga kami titigil. Hindi ko akalain na malaki pala talaga itong lugar. Mukhang enjoy talaga ang puting kabayo na yon. Siguro mga 20 grado dito ang temperatura. Nakasuot ako ng ganito pero nararamdaman ko pa rin ang init. Yung daang dinaanan natin kanina, yung daw. Palaging may pababang kurba. Siguro nasa 10 metro na tayo sa ilalim ng lupa ngayon. At may liwanag pa nga. Parang buwan sa ikapitong o ikawalong gabi ng unang buwan. Halos malinaw na makita ang espasyong ito. Ang init nito, siguro mga 50 grado. Sakto para maligo. Ate, hanapin muna natin ang labasan. Anong nangyayari sa inyo dalawa? Nagkakagulo kayo? Wala kayong tapang kahit may malaking problema. Wala kayong lakas ng loob. Paano na tayo sa susunod? Punong bayan, namatay si Kuya Shanghai na nabagsakan. Anong sabi mo, aling Kuya Shanghai? Si Li Shanghai. Kasama niya ang punong bayan ng Changsheng sa pangakong libingan. Siguro nagkaproblema sila, matindi ang laban. Tapos bumagsak ang libingan. Pareho silang nailibing sa ilalim. Bakit kayo dalawa ang bumalik? Hindi ba kayo magligtas? Bumalik kami para magulat. Kasalukuyang naghuhukay sila doon. Nagmadali kaming magulat sa inyo. Para makapadala ng mas maraming tao para maghukay. Maghukay. Puno ng bahay, huwag mo akong takutin. Sabi lang nila bumagsak ang libingan. Pero hindi pa nakita ang bangkay ni Kuya Tatlo. Wala pang katiyakan. Nailibing sila sa libingan, sa tingin mo patay na ba siya? Pinakamamahal ng ating mga magulang si Kuya Tatlo noong buhay sila. Pero ang malas na si Wang Bagaw ay namatay ng maaga. Puno ng bahay, magpakatatag ka. Ang mahalaga ngayon, ay kung sasabihin ba natin ito kay Kinyo. Hindi dapat malaman ni Kinyo ito. Maganda ang relasyon nila ng mag-asawa. Ang pagkamatay ni Shanghai ay isang matinding dagok para sa kanya. Baka hindi lang ang bata ang mawala. Pati siya ay hindi na makabangon. Maaaring magkasakit ng malubha. Ano ang gagawin natin? Yung dalawang tagapaghatid ng balita ay nagkalat sa buong bayan. Natatakot akong malalaman ng iba. Baka narinig na ito ng magkapatid na Kinyo. Posible nang nakarinig na sila ng balita. Dali tayo, ipigil muna natin ang pagkalat ng balita. Anong nangyayari sa labas? Lahat ay nagmamadali at nag-aalala. Ha? Ano bang problema? Pumasok na kayo sa loob, pumasok na. Kuya at ate, nandito na kayo, maupo kayo. Ano ba itong ginagawa ninyo? Damit ng bata. Binili ni Shanghai sa bayan 2 araw ang nakalipas. Malapit na siyang maging ama. Kaya kinakabahan na siya ngayon. Dati ay palaging padalos-dalos siya. Hindi ko inakala na magiging ganito siya kamainat ngayon. Medyo nahihirapan na akong masanay. Kuya, anong nangyari sa'yo? Wala naman, naubo lang ako ng konti. Tunay na magaling itong si Bunso. Pero kailangan mo ring maging matatag palagi. Kung sakaling mawala si Longhai, dapat kang maging katulad niya. Kahit hindi para sa sarili, para sa mga anak mo rin. Alam ko naman yan, para sa mga anak natin. Kailangan ko ring matutong maging matatag. Ate, bakit bigla mong nasabi yan? Wala naman, basta gusto lang kitang i-encourage. Kinyue, huwag ka munang lalabas nitong mga araw na ito. Malapit nang bumagyo. Lahat ng mga dahon sa pintuan. Hintayin mong makabalik si Longhai bago magbukas. Huwag ka munang lalabas nitong mga araw na ito. Para maiwasan ang pagkakadapa. Ako, mag-aalaga ako sa ate ko sa bahay. Siguradong hindi siya mapapahamak. Sige, susunod ako sa inyo, hindi na ako lalabas. CJ. Sige, uwi na kami. Hindi pa ba nagdadalang tao si ate mo? Hindi na rin siya pwedeng lumabas nitong mga araw na ito. Para maiwasan ang panganib. Boss, hindi ito magandang itinatago sa amin. Malalaman din ni Kinyu balang araw.
Habang mas matagal silang maghiwalay, mas humihina ang kanilang damdamin. Dagdag pa ang mga salitang di sinasadyang nasabi. Unti-unting tatanggapin nila. Kawawa naman si Kinyue, bata pa lang ay naging balo na. Kailangan nating tulungan siya. Sige, pupunta muna ako sa sementeryo. Kailangan ko talagang buksan ang libingan ng batang ito. Ginoo, kailangang magmadali tayo hanapin ang labasan. Baka mapipilitan ng mga tao sa baryo na mamatay sa siksikan. Malamang nakuha na rin nila ang balita sa baryo ninyo. Makakalabas pa kaya tayo? Pakiramdam ko, naipit na tayo dito. Kanina, nagyosi ako. Napansin ko na ang usok na nilalabas ko ay paliko sa isang direksyon. Ibig sabihin, may hangin sa kabaliktaran. Kung susundan natin ang kabaliktaran na direksyon, tiyak na makakabalik tayo sa ibabaw. Batang lalaki, kapag nakalabas na tayo, hindi na tayo magkikita pa. Tama ka dyan. Hindi natin alam kung naabot na sa asawa ko ang balita. Baka sobra siyang mag-alala. Baka masaktan siya. Ako, paano naman ako ngayon magkakasama na tayo? Magkaibigan na tayo. Bakit mo sinasabi yan? Kailangan lang talaga nating makalabas. Handa ka na ba? Sisimulan na natin. Sige, umalis na tayo. Kuya, hindi ka ba nag-isip na maglakbay tayo ng malayo? Magka-partner tayo sa buhay. Kapag nanganak na ang bata, ikaw ang magiging nanay ng anak natin. Tara na. Zongxiong. Anak, nandito yung malaking hayop sa silangan. Gamitin mo ang baril mo sa ulo niya. Siguradong mapapatay mo siya. Hindi ko namamalayan. Muling nailigtas mo ako. Paano kita mababayaran? Ate, huwag kang magbiro. Magkatuwang tayo. Nagkakasundo tayo. Sa totoo lang. Kung hindi dahil sa baril mong iyon, maaaring ako pa ang mahawaan ng malubhang sugat. Kailangan ko munang kunin ang atay ng oso. Kung hindi, baka matunaw ang atay nito sa paglipas ng panahon. Marunong ka rin bang kumuha ng atay ng oso? Yung itim na oso na pinatay kamakailan. Nakita ko na may kumuha na ng atay. Ngayon ikaw na. Wala kang nakuhang anuman. Hintayin mong umuwi si Tsong. Sabihin mo sa mga taga-baryo na dalhin siya pabalik. Ang kailangan ko lang ay ang atay ng oso. Ano sa tingin mo? Ay, itong oso na ito ay pinagsikapan natin. Kalahati sa bawat isa ay tama na. Hindi na kailangan, ang pangunahing dahilan ko ay para sa gamot ng malaking asno sa baryo natin. Yung gamot ay galing kay Kuya San sa inyong baryo. Kaya't nakamit na natin ang layunin. Sige, ayos na. Saan natin ito dadalhin? Sige na, umuwi na tayo. Mas mabuti pang hintayin ang bukas ng umaga. Bumalik muna tayo sa pinagmulan ng Warm Spring River. Magstay isang gabi doon. Dahil nandito ang oso. Malamang walang mangangahas na dumaan na mabangis na hayop. CJ, sa espesyal na pagkakataon, kakainin na lang natin ang inihaw na karne ng oso. Kapag may pagkakataon na, yayain kitang kumain sa isang malaking handaan. Talaga. Naman, kapag nanganak na ang anak ko, hihilingin ko sa iyo na bigyan ako ng red envelope. Pagdating ng panahon, magpapadala ako ng imbitasyon. Hindi ka dapat mawawala. Anak, ang galing mo, ang amoy ng karne ay napakasarap. Baka mahirap muyain, kainin mo ng dahan-dahan. Ay, hindi ko inasahan, anak. Mabangis na hayop, wala na akong bala. Wala na rin akong granada, meron ka pa bang bala? May mga mabagsik na hayop na kailangang labanan gamit ang dahas. Pero may mga mabagsik din hayop na kailangang lapitan ng may pagmamahal. Minsan, ang dahas ay hindi solusyon sa problema. Hindi, ikaw. Malakas ang laban ng Golden Leopard sa mga mabagsik na hayop sa Chiangbai Mountain. Pero nakikipaglaro pa sa isang tao. Nakipag-ugnayan na tayo ilang beses. At unti-unting naging pamilyar na tayo. Saktong nandito ka na, manatili ka na lang ngayong gabi. Bukas ng umaga, samahan mo kaming umuwi. Sama ka rin sa amin sa bahay. Dalhin mo ang anak mo. Anak, ang dami mong kaibigan. Isa kang mabagsik na hayop sa gitna ng malalaking bundok. Sobrang lakas. Medyo okay lang. Kailangan kong umuwi muna sa Changsheng Village. Hindi ko alam kung naiparating na ang balita tungkol sa pagkakakulong sa libingan. Kailangan kong agad na makabalik. Ginoong Gao, ang layo pa ng Changsheng Village, mga 40 kilometro pa. Ibibigay ko sa iyo itong baril na panghuhuli sa lupa. May kasamang pulbura, 3 beses mong magagamit.
Salamat, kapag nanganak na ang anak mo, pupunta talaga ako. Mas mainam na hayaan munang dalhin ni Golden Leopard ang batang leopard. Maliit pa ang batang leopard, hindi pwedeng mag-away. Sa panahon ngayon, walang pondo ang bawat pamilya. Tito, nakauwi ka na? Ayos lang ba ang ate mo? Naman, iniisip ko na babalik ka na ngayon. Ay, ang laki ng leopardo, siya pala ang magulang ng maliit na leopardo. Oh. Aha, ina at anak pala sila, napakamahigpit na eksena. Ate, nakita mo rin ang bata. Alagaan mo siya ng mabuti. Dalhin mo na siya, kailangan ng bata ang ina. Ang taong ito, nakita niyang inalagaan ng mabuti ang maliit na leopardo. Kaya naman nag-relax na lang siya. Sige na, manatili ka na lang. Puno ng bahay, sa wakas ay nakabalik ka na. Kahapon, dumating ang kuya at misis niya at pinayuhan ako ng matindi. Akala ko abutin ka ng ilang araw bago ka makabalik. Hindi alam ng kuya kung kailan ako babalik. Baka naman nag-alala ka. Kumusta, nakahanap ka ba ng gamot para maalis ang laso ni Dalu? Hindi na sayang ang paglalakbay ko. Hindi trabaho ng tao ang maghukay sa libingan. Hindi na ako muling gagawa nito. Dalhin mo na agad kay Dalu. Huwag na nating patagalin pa, baka magkaroon ng problema. Huwag ka nang pilitin ang sarili mo para sa iba. Nababahala na ang pamilya. Sige, pupunta na ako. Ayusin ko ito. Kung maaari ay hindi na ako lalabas sa unang taon. Tiya, mukhang hindi na kaya ni Dalu. Ang mahalaga, si Li Changhai ay namatay sa loob ng libingan dahil dito. Hindi rin papayag ang pamilya Li na tapusin na lang ito. Voluntaryong pumasok si Li Changhai sa libingan para iligtas si Dalu. Hindi namin siya pinilit. At saka, hindi rin niya nailigtas si Dalu. Ikaw ba ay tunay na mabuting kaibigan ni Dalu? Kung gusto mo si Li Changhai, hanapin mo siya. Ano nang ginagawa mo dito, umalis ka na. Hindi ka namin tinatanggap sa bahay namin. Hindi mo na kailangang hanapin, ako mismo ang dumating. Namatay ako para iligtas ang anak mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat lang yon? Changhai, nagkamali tayo. Masyado lang tayong nagmadali. Nagsalita ako ng hindi iniisip. Hindi ka pwedeng pumunta dito para kunin ang aming buhay. Umalis ka na, Changhai. Bukas pupunta ako sa templo para ipabasa ang mga dasal para sa'yo. Magpapaputok din ako ng maraming papel na pera para sa'yo. Kuya Changhai, namatay ka na. Pero iniisip mo pa rin si Dalu. Gusto mo pang tulungan siya na maalis ang lason. Ang iyong kabutihan ay bihira sa buong mundo. Dahil lang sa sinabi ng nanay niya, ayaw ko nang iligtas si Dalu. Pero dahil matagal na kaming magkakilala, at nangako na ako noon na tutulungan ko siya. Ngunit mula ngayon, ayaw ko nang iligtas si Dalu. Hindi ko kayo pinapahalagahan. Hindi kayo karapat-dapat kahit magpunas ng sapatos ko. Sino ako, nasaan ako? Li Changhai. Iniwan ang higit sa 10 tao sa libingan para maghukay pa. Bumalik ako para ayusin ang mga huling gawain ni Li Changhai. Punong baryo, sabi nga nila, ang nakatatandang kapatid ay parang ama. Dapat si Li Changshan ang gumawa nito. May pamilya siya, hindi tama na kami ang gumawa. Ganoon din ang iniisip ko. Pero ayaw pumayag ni Changshan na. Hinukay namin ang bangkay ni Changhai. Hindi ko na siya tinawag pabalik. Si Changhai ay isang bayani sa aming baryo. At pinangunahan pa nga niya tayo sa pagdadala ng malaking karangalan sa bansa. Pero, buntis ang asawa niya. Kung sabihin ito ng biglaan, alam mo bang may kasabihan na mas masakit ang pangmatagalang sakit kaysa sa biglaan? Itinatago natin kay Kinyo. Hindi ba siya mag-iisip? Hindi ba siya magdududa, magpapanta siya? Mas maganda bang biglang saktan siya? O mas maganda bang maghintay hanggang sa mapagod sa pag-iisip? Dapat talaga nating sundin ang payo ng leader ng baryo. O baka mas maingat ka pa? Sundin na lang natin ang desisyon ng leader. Maghanda na tayo ng kabaong. Maglalagay na lang tayo ng kabaong na yari sa kahoy. Ang importante, sino ang magbibigay balita kay Kinyo? Dahil kahit sino pa ang gagawin nito, magiging masama ang tingin sa kanila. Sige na, ako na lang ang pupunta kasama ang asawa ko. Sabihin ko na lang sa kanya na si Kinyo. Leader, ano po ba ang nangyari? May namatay ba sa pamilya? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Baka naman may nangyari sa mga kuya ko. O baka naman sa amin. Kinyo, magpasensya ka na. Hindi na maibabalik ang buhay ng tao. Huwag mong kalimutan na may batang nasa sinapupunan mo.
Kahit na hindi ka na mag-alala para sa sarili mo, dapat mag-alala ka rin sa anak mo. Kung sobrang sakit ka na, umiyak ka na lang. Ang tita ay palaging sasamahan ka nitong mga araw. Sa totoo lang, hindi ko inasahan ito. Pero ang nararamdaman ko ay panghihinayang lang. Bakit ka naman malulungkot? Leader, medyo kakaiba kayo ngayon. Tio, tia, bakit kayo nandito? Ikaw. Tia, anong nangyari? Huwag kang lumapit. Anong nangyayari dito? Bakit walang nagsabi sa akin? Ikaw ba ay tao o multo? Pero lagi kaming nag-ingat para sa'yo, tia. Tio, hindi ako naipit sa libingan. Hindi rin ako multo. Nakakagulat na na-shock si tia. Dalhin na natin siya sa bahay. Akala ko noon na may nangyari sa kuya ko. Pero nagkamali lang pala ang gulo nito. Ano ba talaga ang nangyari? Talagang sumabog ang ilalim noon. Pero noong panahon na yon, sinubukan naming patayin ang isang napakalaking ahas. At may daanan ito na pwedeng galawan. Kaya sumunod kami sa daan na yon palabas. Kagagaling lang namin, tinulungan pa namin si Dalu na alisin ang lason. Hindi pa ako nakapunta sa inyo. Pero dinala na ninyo ang kabaong. Ay naku, parang may masamang ugali kayo. Pero sa totoo lang, ano ba talaga ang nangyari kay Dalu? Sinasabi bang naposes siya? Paano naman mangyayari yon sa loob ng libingan? May isang uri ng nakalalasong gas. Kapag humikit ang tao nito, nagkakaroon ng ilusyon. Matanggal mo lang ang ganitong lason. Ganon pala. Sige, kailangan kong magmadaling pumunta sa libingan. At sabihin sa kanila ang balita. Lalo na sa kuya mo, hindi tumitigil ang luha niya. Huwag lang siyang mapanlumo. Hayaan muna ang tita ko dito na magpahinga. Mabilis kang pumunta doon. Lalong lumalakas ang niebe. Huwag nilang iwan sa labas at hindi makabalik. Longhai, natakot ka talaga sa tita ko. Asawa, kailangan nating pumunta sa bahay ng kuya. Hindi pwedeng malaman ng mga nakababatang kapatid. Ang kapos na buhay ng bunso kong kapatid. Kakatapos lang magbagong buhay, tapos pumanaw na. Anak ni Kinyu Pavilion, paano na sila? Paano sila mabubuhay? Longhai. Bakit ka napunta roon? Nami-miss ka, Nerjai. Asawa, si Longhai. Huwag na, alam ko na lahat. Masama ang pagkamatay niya para sa akin. Erjai, bakit kayo dumating ng huli? Sa totoo lang, hindi pwedeng gumawa ng kahit ano ngayon. Kahit anong gagawin, maaga na. Longhai, ang aking kapatid. Kaagad akong nakarinig ng balita tungkol sa iyong kamatayan. Agad akong pumunta dito. Huli na ang aking pagdating. Aking kapatid, bakit ka nawala ng ganito? Napatay ka ba ng walang hustisya? Baliw ka talaga. Paano na sila, mga ulila at inalang ang natira? Erjai, walang nangyari sa kapatid mo. Akala nila na nasagasaan ako sa libingan. Pero nakalabas na ako noon pa. Anong klaseng bagay ito? Hawakan mo. Mainit pa, buhay na tao. Ang gago. Ninakot ka talaga. Magtiwala ka, Erjai. Kung ayaw ng kapatid mo mamatay, walang makakapinsala sa kapatid mo dito sa mundo. Sige, umuwi na tayo sa baryo. Ngayong gabi, mag-inuman tayo ng todo, tawagin si kuya. Walang problema. Gago. Alam mo ba kung gaano kaming nahihirapan ng iyong kapatid nitong mga araw? Bakit hindi mo kami binigyan ng balita? Gago. Malayo tayo, wala tayong oras. Walang masyadong nangyari kay Tanghai. Masaya ang lahat. Mag-inuman tayo mamaya. Sana'y magdiwang tayo ng buong giliw. Boss, hindi mo akalain na hindi ka malasing. Naging matuwid ka na. Sabi ko na noon, hindi na ako iinom ng lasing muli. Ano man ang mangyari, hindi ako magsisinungaling. Hindi na kita bibigyan ng dahilan para mag-alala. May konting konsensya ka pa. Longhai, bakit ang dami mong peklat dito? Peklat, mali ka yata. Ang tanging pagkakataon na nakipag-ugnayan ako sa tao nitong mga araw ay yung sa mummified corpse sa kabaong. Hindi naman siguro ako nakipag-ugnayan kay Xianren ni Joksui, di ba? Hindi ako nagbibiro sa'yo. Talagang parang mga marka. May 5 o 6 na lugar. Marahil ay dahil sa pakikipaglaban sa isang python na naabsorb ang pagkatao ng ahas. Python, gaano kalaki ang python na yon? Malalaman mo rin agad. Sa oras na yon, kailangan ko pang tawagin ang kuya at ate para tumulong. Sa oras na yon, kakain tayo ng sopas na ahas, inihaw na karne ng ahas.
Tatlong mga walang kwentang tao. Medyo wala sa lugar ang sinabi mo. Nang marinig ng boss ang balita, agad siyang nagpunta para aliwin ang pamilya ng bunso. Pumunta pa sa sementeryo para maghukay. Ang pangalawa, kahit umuulan ng niebe, naglakbay ng maraming milya para makiramay. Sama-sama ang tatlong magkakapatid, pero tayo. Nasa bahay lang tayo nitong mga nakaraang araw, walang ginawa. Inaasahan mo bang tatawagin kanila para uminom? Ay, Tio at siya. Dumating na kayo ng maaga. Kahapon, nang dumating ang ate ko, madilim na. Halos hati-nabi na nang bumalik ang kuya mula sa sementeryo. Naghahanap pa silang tawagin kayong mag-asawa. Para sabay-sabay tayong kumain. Pero nakita kong lampas na ng alas 7. Umuulan pa ng niebe, kaya hindi ko na sila pinayagang tawagin kayo. Kaya naisip kong maghanda ng isang mesa mamayang tanghali. At tawagin kayong kumain. Saktong-sakto, hindi ko na kailangang maglakbay pa. Pasok, pasok. Bakit iba sa inaasahan ko? Dapat sana ay nag-isip siyang pagalitan silang lahat. Para maalis ang init ng ulo. Ngunit napakamaginoo ni Li Changhai. Kung magagalit siya, mukhang hindi na ito makatuwiran. Tia, bakit ka pa nakatayo? Pasok na. Uminom tayo ng mainit na sabaw ng noodles sa umaga. At mamayang tanghali mag-inom tayo. Sa ilalim ng malakas na niebe, wala tayong magagawa. Nagtatrabaho tayo ng 1 taon at ito na lang ang ilang buwan. Kuya Changhai, talagang natakot kami sa iyo sa pagkakataong ito. Akala ko talaga ay naibaon ka na sa ilalim. Kailangan ko ring tawagin ang kuya at tiyo ko. Para makasama, tayo lang dalawa, hindi natin ito maasikaso. Anong bagay na napaka-misteryoso? Hindi ba't pupunta ka sa pangangaso kasama ko? Hindi, kakalipas lang ng niebe, may snow sa labas. Siguradong aabot na naman ng ilang pulgada. Hindi na tayo pwedeng lumabas. Sige, ikaw at ang ate ko ang tumawag sa kuya at sa kanila. Saktong-sakto, maghahanda rin ako. Lanan. Ena. Ang pagkatao ng higanteng ahas na ito, mas malaki pa sa ulo mo. Sinasabi mo bang ang pagkatao ng higanteng ahas na ito, ang nagdulot ng mga marka? Bakit nandito ka na naman, lahat ba ng babae ay ganito kasensitibo? Asawa, sobrang nag-aalala ka ba sa tanong na ito? Ang katawan ng ahas ay may panggitnang nakababa. Mayroong manipis sa magkabilang panig. Nagtanong lang ako, bakit ka nag-aalala? Minsan, ang mga prehuwisyo sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Sige na, nagkamali ako. Hindi na ako magtatanong mula ngayon. Naniniwala akong hindi ka ganoong tao. Ang tiyo ay biglang nakita ang ganitong kalaking python. Nakangamba siya, dali-daling ilagay siya dito. Hindi ko sinasabi ganito kalaking sawa. Sino ba ang hindi matatakot kapag nakita? Kakatapos ko lang makita. Hindi pa nga kalahating oras, lumitaw na. Nagtatampo ka ba? Kuya, dali ka sa bahay ni Lolo Liuto. Sabihin mo na si Tiyo ay na-shock dahil sa takot. Sana nandyan si Tia. Makakatulong pa siya sa artificial respiration. Kami dito. Kahit sino pa ang gagawa ng artificial respiration kay Tiyo, hindi tama. Ano ang artificial respiration? Ibig sabihin, bibig sa bibig na hihipan ng hangin. Hindi yan basta-basta. Lalaki sa lalaki, bibig sa bibig. Hindi naman pwedeng halikan ng mga lalaki. Dali, ipasok mo ang gamot na ito kay Zengdong. Ang shock sa tradisyonal na medisina ay isang uri ng malubhang sakit. Swerte nyo na ako ang nakausap nyo. Baka ang ibang doktor hindi nagagawa ng first aid. Na, sino ba ang hindi nakakaalam na si Lolo ay kilalang doktor sa 10,000 baryo? Sino ba ang makakatalo sa kanya? Si Lolo Liu ay nakapagpagaling na ng maraming tao sa buhay niya. Isang mabuting tao na nagtipon ng kabutihan. Noong bata pa ako, si Lolo Liu ang palaging nag-aalaga sa akin. Kung wala si Lolo Liu, wala rin ako. Ihihip mo ang pulbos na ito sa ilong niya. Maghihilik siya, gagaling agad. Ano ba ang nangyayari sa akin? Nakita ko ang malaking sawa, muntik na akong mamatay sa takot. Tiyo, hindi ko sinasabi ito bilang pamangkin mo. Buhay sa bundok tayo, marami na tayong nakita. Bakit ka pa natakot sa ganito kalaking sawa? Anak, ang paglalagay ng ganito kalaking sawa sa bahay. Nakakatakot, alam mo ba? Iniisip ko lang tawagin ka. Tapos kami 4 ang hahati sa sawa. Bawat isa ay kukuha ng 20 kilo. Tiyo, kung ayaw mo, umuwi ka na lang magpahinga. Kahit gusto niya, kailangan niya munang magpahinga. At bibigyan ko pa siya ng ilang gamot na tradisyonal para inumin niya sa bahay. Sige, hindi ko nasisingilin ang bayad sa paggamot. Magdadala ako ng karne ng sawa sa inyo mamaya.
Sige, hindi na kaya ni Tio ang trabaho, maupo na lang siya. Hayaan si ate na tumulong sa atin. Simulan na natin ang pagtanggal ng balat ng sawa, alisin ang mga laman. Ingat sa apdo ng sawa, huwag masira. Ganito kalaking sawa, malaki rin ang apdo. Kahit ibenta o gamitin, sulit talaga. Ang balat ng sawa ay magandang gamit din. Maraming pwedeng gawin dito. Ingat lang, huwag masira. Uwi na tayo. Ate, ano ba ang nangyayari? Mukhang may malakas na snowstorm. Kapag malakas ang ulan, maaaring matrap kayo sa bundok. Hindi ito magandang desisyon. Noong una nang pumunta tayo, sinabi ko sa nanay ko na magtatagal lang tayo ng isang gabi. Bukas hapon ay uwi na tayo. Kung hindi tayo uwi agad, mag-aalala si Tia, at saka yung asno, hiniram ang sasakyan mula sa production team. Malakas ang snow, makakarating pa rin tayo sa bahay bago magdilim. CJ. Kapatid, sumama ka sa kanila. Kung may mabangis na hayop na umatake, tulungan mo sila. Kung may problema na hindi malutas, agad kang bumalik at magulat sa akin. Medyo matigas ang ulo ang pangalawang ate. Kapag may pinaniwalaan, kahit walong baka ang hilahin, hindi na niya babaguhin. Kung hindi, hindi niya papayagang umalis ng mapanganib ang dalawang tao na mag-venture. Salamat. Kuya Shanghai. Ano? Aalis na ako. Ito ang ginawa ko para sa'yo nitong 2 taon na walang abala. Isipin mo na lang na isang munting pasasalamat. Tanggapin mo na. Sige, tatanggapin ko. Mula ngayon, mananatili ka na lang sa bayan. Hindi siguro. Patay na ang matanda. Iniwan niya sa akin ang isang pera. Baka pumunta ako sa timog sa hinaharap. Wala naman akong iniwan o iniwanan. Ganito ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa matapos iwan ng pamilya. Naranasan din niya ito sa nakaraang buhay. Nga. Tama. Maliit na kapatid, bakit ka napunta dito? Malakas ang snow. Hindi ka ba natatakot na madulas? Dahil ginawa mo ang coat ko, kahit madulas, hindi ako masasaktan. Bayaw, bakit siya muling lumapit sa'yo? Wala ba siyang hiya? Aalis na ako para magpaalam kay Kuya Shanghai. Kung aalis ka na lang, ano pa ang sasabihin? Akala mo ba gusto ng bayaw ko ang iyong pamamaalam? Ang tao, ang takot lang ay hindi mailagay ng maayos ang sarili nilang posisyon. Di ba bayaw? Nailagay mo ba ng maayos ang sarili mong posisyon? Siyempre, ako. Kuya Shanghai, aalis na ako hanggang sa muli. Bayaw, titignan mo pa ba? Wala na, aalis na tayo. Ay naku, ang ex-girlfriend mo ay napakamaawain pala. Tingnan mo, may sombrero, may mga bota. At pati na ang vest na malapit sa katawan. Lahat ay tinahi ng kamay. Natakot ako na kapag wala ako sa bahay. Baka muling magbalikan kayo ng ex mo. Hay, umalis na siya, bakit mo pa pinag-uusapan? Ano, hindi ka ba alis, may gusto ka pa ba? Ang marka sa leg mo. Siya ba ang gumawa niyan sa'yo? Ano ba yan? Asawa, mga adulto na tayo. Magkaroon tayo ng kaunting pag-isip, okay? Sige na, lalabas muna ako maglakad-lakad. Magpahinga muna. Kain kayo ng tanghalian ng mag-isa. Ate, baka masyado kang mahigpit sa bayaw. Hindi naman siya ang unang lumapit sa babaeng iyon. Ito ay isang leksyon. Para hindi na siya muling mangakit ng ibang babae. Nakalimutan mo ba yung kapitbahay natin sa lungsod noon? Si Hutsiao, noong nahuli ang baboy ramo. Nakita niya ang tigre. Ang baboy ramo na ganoon kalaki ay agad naubos. At napadpad pa sa malapit sa nayon para maghanap ng pagkain. Pangalawang ate, hindi ba ang halimaw na yon ay ginawang biktima ba nila ate? Eight. Tiger. Ang laki ng tigre na yon, tumayo lang siya doon. Natakot kami ng ate mo hanggang nanghihina ang mga tuhod. Buti na lang nahila niya ang asno, ayos lang ang tao. Ikaw ba ang pumutok ng baril kanina? May balak man itong tigre na saktan ang tao. Pero nang marinig ang putok ng baril, kinuha niya ang asno at tumakbo. Kung hindi,
Mukhang kapag nagkaroon ng pagkakataon, kailangan nating patayin ang hayop na yon. Noong nakaraan, nakuha niya sa amin ang isang baboy ramo. Ngayon naman ay kinuha niya ang isang asno. At ang pinakamalala, malapit lang siya sa aming baryo. Ngayon natikman na niya ang tamis. Kapag naubos ang asno, posibleng pumunta siya sa baryo para maghanap ng pagkain. Kung hayop lang ang kukunin niya, ayos lang. Ang takot ko ay baka saktan niya ang tao. Sige na, tumakas na ang tigre. Bakit kapag ganito ang itsura? Kailan ka naging duwag? Tiger. Iyon na tigre. Hindi ba kinuha niya ang asno at tumakbo? Bakit hindi siya tumakbo? Baka bumalik siya para umatake. Matalino ang hayop na ito. Nang makita niyang ako lang ang dumating para tumulong. Akala niya kaya niya akong patayin, kung hindi, matagal na siyang tumakas. Mukhang naging espiritu na ang tigre. Alam pa niya ang bigat ng baril. Para sa mga mabangis na hayop tulad nila, ang sandata ng tao ay nakamamatay talaga. Kung ako ang pumutok, tiyak na mamamatay siya. Bakit hindi ka pumutok, patayin mo siya? Para mawala ang banta sa baryo. Magandang bagay yan. Kahit noong nakaraang buhay, ang tigre ay walang dudang hari ng kabubatan. Isang malakas na mandirigmang may 6 na gilid. Kung papatayin mo siya, baka pagsisihan mo. Ate, ihahatid ko kayo pauwi. Hindi sigurado na malayo na ang tigre. Kung kayo lang ang maglalakad, baka mapahamak kayo. Siyempre, pwede rin kayong sumama sa akin. Pag huminto ang snow, babalik tayo sa baryo sa tamang araw. Bunsong kapatid, bakit hindi pa bumabalik ang bayaw mo? Mga kalahating oras na yata to, di ba? Ikaw ang nagpababa sa kanya, tinatanong mo ako. Hindi ko inakala na hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Sa ganitong malakas na snow, saan pa kaya siya pupunta? Kung lalayo siya, kapag tumapal ang snow, hindi na siya makakabalik. Walang magagawa. Ang galing ng bayaw mo, bakit mo siya pinagdudahan? Sino ba ang may kasalanan? Baka gusto mong lumabas at hanapin siya. Maghanap sa baryo. Hindi pwedeng ganito lang tayo, walang ginagawa. Ano ba ang ginagawa mo? Pangulo ng pamilya, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi yon sa'yo. Hindi na kita aawayin muli. Mag-asawa. Paminsan-minsan ang maliit na pagtatalo ay bahagi ng saya. Bakit ka umiiyak pa? Binubuli mo ba ang ate mo? Ay naku, sino ba ang makakabuli sa kanya? Bayaw, hindi ako ang nagsabi, ikaw lang talaga. Kung ibang tao yan, kung mangahas siya. Siguradong nabugbog na siya ng ilang beses. Sige na, ayos na yan. Bumalik na kayo sa loob. Kung madulas ka ngayon, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Pangalawang ate, bakit kayo bumalik? Nasaan ang asno? Nang nasa kalagitnaan kami ng daan, narinig namin ang tigre. Natakot kami kaya dali-dali kaming bumalik. Ayos lang, manatili kayo dito. Gusto niyong manatili ng gaano katagal, manatili kayo. Maganda pa na makapagsalita kayo sa akin. May marunong bang bumasa sa inyong baryo? Ang kapitan ng baryo lang ang marunong. Dating siya ay isang guro. Kadalasan, kung may sulat o ibang problema tungkol sa pagsusulat, siya ang nilalapitan. Ayos, isusulat ko ang isang liham. Ipapaliwanag ko ang inyong kalagayan. Ipapaabot sa kanila ng kapitan. Napansamantala kayong hindi makakauwi. At saka, babayaran din namin ang asno at karwahe. Ipapadala ko ang liham gamit ang agila sa inyong baryo. Malakas ang snow ngayon. Kaya ba ng agila, may makakakita ba? Hindi naman masyadong malayo ang pagitan ng dalawang baryo. Kung si Sherin ang pupunta, matagal ang biyahe pabalik-balik. Kahit na malakas ang snow, hindi malakas ang hangin, hindi aabot ng 2 oras ang biyahe. Bukod pa doon, natakot ang agila sa tigre dati. Mas mabuti pang manatili muna siya sa bahay. Ulitin ko. Sige na, hindi na tayo nakapaghapunan kanina. Malapit na ang hapon. Kain na lang tayo ng hapunan. Sabay pa tayong gumawa ng longganisa, gawin na natin. Wala naman tayong ginagawa. Mayroon pa akong buong bituka ng baboy dito. Magkasama tayo, lalaki at babae, hindi tayo mahihirapan. Mukhang simple lang ito. Pero ang proseso ay medyo komplikado. Kung puro lean meat lang, matigas at hindi masarap. Mga 30% ang taba. Para mas maging malinamnam. Asin, toyo, pamintang Sichuan, pulbos ng star anise. At konting toasted rice cake para mawala ang amoy at magdagdag ng bango. Hindi pa man ito na ihahanda, mabango na. Dahan-dahan lang, huwag mong punitin ang damit mo. Nay,
Ano ito? Paano ito nahulog mula sa langit? Mukhang liham ito mula sa Paper Butterfly City. Ako. Za, za. Ano ba itong mga nakasulat? Baka tanungin natin ang kapitan. Marunong siyang bumasa. Siguradong alam niya kung ano ito. Kamusta kapitan? Ako si Zhao Chunshan. Pakisabi sa nanay ko, malakas ang snow. Mananatili muna ako sa bahay ng bayaw ko ng ilang araw. Hindi muna ako makakauwi, huwag siyang mag-alala. Sabi rin ng kapitan, yung asno na pinautang mo sa akin. Kinain ng tigre sa daan pauwi. Kaya napilitan akong bumalik sa bukang bayan. Babayaran ko ang baryo ng 100 piso para sa asno. Kinain ng tigre ang asno. Pero hindi sila pareho. Bakit parang napaka-absurd nito? Nagmememay ka ba? Tito, pwede ba akong magbiro sa inyo? May liham na nahulog mula sa langit. O ikaw ba ang sumulat nito, Ginoong Chunshan? Mukha ba akong tanga? Totoo yan. Bukod dito, kami, ay hindi marunong bumasa. Ginoong Baryo, talagang nahulog ang liham sa ulo ko. At narinig ko pang may malakas na tunog. Parang may malaking bagay na lumipad. Liham mula sa agila. Sige, magpatuloy kayo sa pag-ikot. Pupunta ako sa bahay ni Chunshan, ipapasa ang balita. Huwag nating ipag-alala ang matandang babae. Ayaw na niyang makialam sa mga bagay na ito. Shanghai. Magpatuloy lang kayo, wala akong problema, maglalakad lang ako. Walang problema, dumaan ka na at tumulong. Medyo kakaiba ito. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyari. Kung hindi mo naiintindihan, mas lalo akong hindi makakaintindi. Tito, hayaan mo na akong maglakad-lakad sandali. Maglalakad-lakad para kang manok na naglalakad. Ginoong Baryo, kailangan mo akong tulungan. Itong dalawang malaking asong gubat ay nagbabantay sa bahay ng maraming taon. Ngayon ay namatay sa bibig ng gutom na lobo. At ang inahin baboy, itim na may puting mga batik. Hindi ko alam kung sino ang humila sa kanya. Talagang nakakaawa. Ikaw ba ang nagtago ng baboy na yon? Nagnanakaw ka at sinisisi ako. Anong sinasabi mo, si Niu Dazeng? Bilang pinuno ng milisya, hindi mo iniisip ang mga mamamayan. Hindi mo sinusubukan na lutasin ang kaso. Sa halip ay agad akong pinagdududahan, bakit ganon? Kahapon ng gabi, 3 asong gubat ang umatake sa iyong bahay. 2 asong gubat ang lumaban ng todo. Pero hindi ko talaga maisip na ang 2 asong gubat ay kayang talunin ang 3 asong gubat. Sigurado akong may tulong ka. At pagkatapos ay itinago mo ang baboy, balak mong kainin ito. Ngunit ngayon ay umiiyak ka sa harap ng Ginoong Baryo. Sa ngalan ng langit. Kung talagang masama ako gaya ng sinasabi mo, diretso na akong magpapakamatay. Ginoong Baryo, pakiusap, unawain mo ako. Sa buong buhay ko, napakamasigasig ko. Magagawa ko bang gumawa ng masamang bagay? Shanghai, ano sa tingin mo sa bagay na ito? Mukhang nahila ito ng isang malaking mabangis na hayop. Tito, tingnan mo ang mga manok na ito at ang baboy. Parang nawalan ng kaluluwa. Hindi gumagalaw, siguro ay natatakot ng husto. Tingnan mo ang lobo, ang leg nito ay naputol. Hindi kayang gawin ng asong gubat iyon. Ang ibig mong sabihin, ang baboy ay nahuli ng ibang mabangis na hayop, leopard. Marahil, pero hindi rin sigurado. Tito, sa tingin ko, ito ang pangunahing dahilan ng mga pagpatay. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras, bilisan mo at habulin ito. Kahit gaano karami ang maibalik, ayos lang. Pinagpaguran ko ito ng halos 1 taon. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang tumakbo ng kabilang panig. Ang mahalaga, hindi pa tamang gumamit ng baril ngayon. Baka magdulot ito ng panganib ng alitan. Kahit na ang kabilang panig ay isang leopard. Hindi tayo pwedeng gumamit ng baril, kaya ba natin siyang harapin? Pero hindi rin pwedeng hayaang makalabas siya ng walang kaparusahan. Bagaman ang baboy na ito ay inaalagaan ni Wang Zuanggi. Ginagamit din ito para mapabuti ang buhay ng ating baryo. Sa pagdiriwang ng bagong taon, hindi ba ganoon ako bilang vice, na may alagang baboy at manok, ay nagsiservisyo rin para sa buhay at produksyon ng baryo natin. Hindi pwedeng tapusin na lang ito ng ganon. Si Niu Dazeng ay inakusahan akong magnanakaw. Na ako pa ang nagnakaw. Kaya kailangan kong linisin ang aking pangalan. Ang sinabi mo, makatuwiran lang naman ang aking pagdududa, di ba? Ako ang kapitan ng milisyang bayan. Hindi ba pwedeng magduda ng makatwiran? Sige na, tigilan na natin ang usapan. Balik na tayo. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Halika, umuwi ka sa akin para uminom tayo ng konti.
Tito, ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi yung baboy, kundi yung nyebe sa bundok. Kung hindi natin malalampasan ang banta ng nyebe, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga armas. Ibig sabihin, kung hindi natin matanggal ang banta ng nyebe, hindi tayo makakagamit ng armas. Para labanan ang mga mababangis na hayop na maaaring bumalik, ang kapal ng nyebe ay higit sa taas ng tao. Kahit palinisin ito ng tao, hindi natin alam kung kailan matatapos. Kapag nagkaroon ng avalanche sa ibabaw, ang lakas ng pagbagsak nito ay maaaring wasakin ang buong baryo. Kahit ano pa man ang nilalang na yon, na kinuha ang malaking baboy na yon ng isang bagsakan, hindi ito agad babalik sa madaling panahon. Mas mabuti pang magtuon tayo ng pansin. At unahin nating alisin ang banta ng avalanche. Huwag muna isipin ang iba, tipunin ang lahat ng kalalakihan at kabataan sa baryo. At buong lakas nating alisin ang panganib ng avalanche. Napakakapal ng nyebe. Tito, halos imposible itong matapos. Sabi ko na sa iyo ng maraming beses. Mag-ingat ka sa pagtatrabaho. Punong baryo, magbigay ka na ng utos. May abo mula sa uling at mga damo na pwedeng pabilisin ang pagtunaw ng nyebe. Kunin ang abo mula sa mga kalan sa bahay. At iwisik ito papunta sa bundok habang sumusulong. Bukod dito, magpainit ang mga babae ng tubig. Para matunaw ang nyebe, gamit ang mga kagamitan, linisin ng mga lalaki ang nyebe at itapon ito sa mga patag na lugar. At sikaping matapos ito sa loob ng 3 araw. Aayusin ko na ito. Nagsimula na ang buong baryo ng Monkey Mountain. Ito ay isang malaking proyekto. Kung mapapababa ba natin ang panganib ng avalanche,